Mga taong yumaman ng hindi inaasahan. Ang sarap sigurong isipin na sa isang iglap, magkakaroon ka na ng milyon-milyong salapi. Sinong may ayaw na kung dahil lamang sa isang bagay ay pwede nang magbago ang iyong buhay? Hay, kung minsan, may tuturing natin na pangarap na lamang ito. Kumbaga, suntok sa buwan. Pero alam nyo bang may mga taong masasabi nating ubod ng swerte? Dahil sa isang iglap, sila ay naging instant millionaire. Sana all! Pwede rin kayang mangyari sa atin to? Tara, pag-usapan natin. Calder's Necklace. Mahilig ka bang magpaganda at magsuot ng bracelet, kwintas, o kung ano-ano pa? Nako, kung oo, siguradong papangarapin mong maging kasing swerte ni Norma Eiffel. Noong 2005 kasi, nakakita siya ng isang kakaibang kwintas sa isang flea market sa Brooklyn. Sa unang tingin, mukha itong bakal na tinupi-tupi na ginawang kwintas, kaya hindi mo aakalain na malaki ang halaga nito. Sa halagang $15, nabili niya ang kwintas. 3 taon nang lumipas habang nagtutour sa Philadelphia Museum of Art. Napansin ni Norma na kamukha ng kwintas niya ang mga alahas na gawa ng sikat na sculptor na si Alexander Calder. Si Alexander Calder ay kilala sa buong mundo dahil sa kanyang kakaibang mga disenyo ng alahas. Nagsimula siya noong 1930s gamit ang brass at silver wires na hinahammer niya para makagawa ng swirls at 3-dimensional na designs. Nakagawa siya ng 1,800 na piraso ng alahas sa buong buhay niya. Pero bihira na itong makita ngayon dahil karamihan ay ginawa lamang para sa kanyang asawa at close friends. Gayunpaman, ilang piraso ng kanyang mga masterpiece ay naibenta na sa mga kilalang auction houses tulad ng Christie's. Naisip ni Norma na baka gawa ni Calder ang kanyang kwintas, kaya pinacheck niya ito. Swerte siya dahil napatunayang tunay ngang obra ni Calder ang kwintas, kaya naibenta niya ito sa halagang $267,700 o humigit kumulang 14 million pesos noong 2005. Kung titingnan ang current value nito ngayon, ito ay aabot sa $377,713 o 21 million pesos. Nako, baka napakamot ulo na lang ang taong nagbenta sa kanya nito. Gold Nugget. Sa buhay, siguro pinangarap mo na ring mapanaginipan ang mga numero na mananalo sa loto. O kaya naman, sana man lang ay may magpakitang clue kung saan ka makakahanap ng kayamanan. Hindi lahat dinadalaw ng magandang panaginip na ito. Puwera na lamang ang Australian detectorist na si Kevin Hillier. Siya ang literal na taong natulog lang, yumaman na. Isang araw, nagkaroon si Kevin ng kakaibang panaginip. Sa vivid dream niya, nakakita siya ng isang gold nugget. Pagkagising, dinrawing niya ito at pinapirmahan pa sa isang kaibigan. 12 days matapos ang panaginip na yon, sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan niya ang isang napakalaking gold nugget na tinatawag na Hand of Faith, malapit sa Kingower, Victoria, noong September 26, 1980. Grabe, halos 60 pounds ang bigat nito at isa ito sa pinakamalaking gold nugget na natuklasan gamit ang metal detector. Nagulat din siya nang ma-realize niya na kamukha ng nugget na nakita niya ang idinrawing niya noon. Ang Hand of Faith ay nabenta sa Golden Nugget Casino chain sa halagang higit sa $1 million o humigit kumulang 7.8 million pesos noong 1980. Kung titingnan ang value nito ngayon, aabot ito sa $3.8 million o humigit kumulang 214 million pesos. Ngayon, nakadisplay na ito sa Golden Nugget Casino sa Las Vegas. Kaya naman, ang pagkadiskubre ng gold nugget ay hindi lang nagpayaman sa pamilya Hillier. Pinalakas din ito ang kanilang pananampalataya dahil ang kanyang panaginip ay nagsilbing pagpapahiwatig na talagang para kay Kevin ang yamang iyon. Apple Prototype. Minsan ba may nairegalo na sa'yo ang kaibigan mo na palagay mo'y luma na, gamit na at wala nang kakwenta-kwenta? Malamang sa malamang, baka pinagtitripan ka lang. Nako, itago nyo yan, baka matulad kayo sa kwentong ito. Isang araw, naglilinis ang isang homeowner ng kanyang lumang drawer. Habang inaayos niya ang mga gamit, may nahanap siyang isang luma at tila walang kwentang piraso ng electronics. Naisip niya na itapon na lamang ito. Pero buti na lang, mas pinili niyang alamin kung ano nga bang klaseng gamit ito. Kapag sinuswerte ka nga naman, dahil ang gamit na inakala niyang basura ay isa palang prototype ng Apple I computer. Special prototype ito dahil ito ay mismong hand-wired ni Steve Wozniak, ang co-founder ng Apple.
Ang Apple I ay isa sa mga pinakaunang personal computers na ginawa at dahil dito ay nabuo ang Apple Company na kilala natin ngayon. Ang prototype na ito ang ginamit ni Wozniak at ni Steve Jobs para masecure ang kanilang big order ng computers. Kung wala rin ang board na ito, baka walang iPhone o MacBook ngayon. Biruin mo, hawak-hawak mo ang maliit na bagay na nagbago sa kasaysayan ng computer technology. Na-authenticate ang prototype na ito gamit ang mga Polaroid photos na kinunan noong kalagitnaan ng 1970s. Noong 2022, naibenta ito sa auction sa halagang $677,000 o humigit kumulang 36.9 million pesos. Ganito pala kasi ang nangyari. Matapos daw gamitin ang prototype para makuha ang unang big order ng Apple. Itinabi ito sa garahe ng matagal na panahon. Noong 1990s, naisip ni Steve Jobs na irigalo ang prototype na ito sa isang tao. Pero ang nakatanggap nito mukhang hindi na-appreciate ang halaga. Kaya inilagay lang sa isang drawer at nakalimutan na ito ng maraming taon. Kaya't kung may gamit kayong akala nyo'y luma na at wala nang kwenta, huwag basta-basta itapon. Malay nyo naman, panahon lang ang makapagsasabi ng tunay na halaga nito. Viking Longship. Ang sarap naman talagang isipin na makakahanap ka ng mga bagay-bagay na makakapagpayaman sa'yo. Sino ba naman ang ayaw sa instant money? Ay, oo nga pala, meron din naman pala. May mga tao pa rin naman ang naniniwalang hindi lahat ay nabibili ng pera. Sa Sutton Hoo, England, noong 1937, naging palaisipan sa isang mayamang landowner na si Edith Pretty kung ano ang nasa ilalim ng kakaibang mound o burol sa likod ng kanyang bahay. Dahil mahilig si Edith sa archaeology at naniniwala siya sa spiritualism, naisip niya na baka may nakabaon na kayamanan o mahalagang bagay sa ilalim ng mga mound na ito. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik at inihire niya si Basil Brown, isang self-taught archaeologist, para magsagawa ng paghukay noong summer ng 1939. Hindi sila nagkamali. Habang hinuhukay ang lupa, natagpuan nila ang isang napakalaking burial ship na pinaniniwala ang isang Viking longship. Kasama nito ang mahigit 200 na artifacts, kabilang ang isang sikat na Sutton Hoo helmet, isa sa mga magagandang na preserved na early medieval metalwork, isang solid gold buckle, shoulder clasps at mga sandata, kasama ang isang royal gold hilted sword. Ang mga artifacts na ito ay pinaniniwala ang pagmamayari ni King Redwald ng East Anglia na namatay bandang 624 CE. Ang site na ito ay isa sa mga pinakamahalagang archaeological discoveries sa kasaysayan ng Britain na nagbibigay ng malinaw na impormasyon sa buhay ng mga Anglo-Saxon at kultura ng mga Viking. Kumbaga, ang nadiskubre ni Edith ay napakalaking European treasure. Kung ibebenta niya ito, for sure, aabot ito ng $1 million. Pero ibahin niyo si Edith dahil imbis na pagkakitaan ng mga natagpuang artifacts, idinonate ni Edith ang buong koleksyon sa British Museum. Gusto rin sana siyang parangalan ni Prime Minister Winston Churchill pero tumanggi pa rin si Edith. Para sa kanya, mas mahalaga ang preservation ng kultura kaysa sa personal reward. Ikaw, kung makakita ka ng ganong historical treasure, kaya mo kayang i-donate na lang? Golden Toilet. Kung idinonate ni Edith ang kanyang mga nakitang kayamanan, dito naman sa kwentong to, ninakaw ang kayamanan. Alam nyo kung ano? Isang gintong inidoro. Nako, hindi ito joke. Totoo ang kwento ng pagnanakaw ng isang 18-karat solid gold toilet mula sa Blenheim Palace sa Oxfordshire, England noong September 2019. Ang inidoro na ito na pinangalanang America ay likha ng Italian artist na si Maurizio Cattelan. Parte ito ng isang art exhibition na naglalayong ipakita ang sobrang pagkonsumo at kayamanan ng modern society. Ang kakaibang art piece na ito ay fully functional at talagang nakakabit sa plumbing ng banyo sa Blenheim Palace. Ang halaga nito, mahigit $5 million o humigit kumulang 258.8 million pesos. Wow! Literal na umupo ka sa ginto. Pero isang hating gabi, isang grupo ng mga magnanakaw ang sumalakay at matagumpay na nanakaw ang gintong inidoro kahit na may security system ang palasyo. Bukod sa pagkawala ng inidoro, nasira din ang banyo dahil sa pag-alis ng mga tubo. Matapos ang krimen, nagsagawa ang mga pulis ng investigasyon at maraming tao ang naaresto. Pero sa kasamaang palad, hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang gintong inidoro. Nasaan na kaya ito? Tinunaw at ginawang alahas o baka naman
ginagamit na ito sa banyo. Roman coins. Kung may pera sa inidoro, meron din sa basura. Sabi nga sa isang kasabihan, one man's trash is another man's treasure. Noong 2013 kasi, isang Briton na nagngangalang David Crisp ang naglalakad sa isang field gamit ang kanyang metal detector nang makatagpo siya ng parang lumang metal. Pero habang patuloy siyang naghukay, napansin niyang hindi ito ordinaryong basura. Isa pala itong lead pot na puno ng libu-libong Roman coins. Sa kabuuan, 52,503 na barya ang natagpuan ni David na naging isa sa pinakamalaking koleksyon ng Roman coins na natagpuan sa Britain. Ang mga barya na ito ay mula pa noong 290 CE at inilibing para maitago noong panahon ng kaguluhan sa Roman Empire. Matapos itong hukayin at may preserve, ang halaga ng koleksyon ay umabot sa mahigit $1.6 million o humigit kumulang 67.9 million pesos. Bilang gantimpala, nakatanggap si David ng malaking pabuya at ngayon ang mga barya ay nasa Museum of Somerset para mas marami ang makakita ng bahagi ng kasaysayan ng Roman Empire. Heed's painting. Ang art appreciation, kagaya sa mga painting, minsan hindi lang para maging aesthetic dahil totoong may kayamanang matatagpuan dito. Noong 1999, isang lalaki sa Indiana ang naglalaro ng board game na Masterpiece. Napansin niya na parang pamilyar ang isa sa mga painting na nasa laro. Pagtingin niya sa pader, napagtanto niyang kahawig nito ang painting na nakasabit sa bahay niya na ginamit lang pantakip sa butas ng dingding. Ang painting sa laro ay gawa ni Martin Johnson Head, isang sikat na 19th century American painter na kilala sa kanyang mga landscape at still life paintings, lalo na ang mga magnolias. Dahil sa pagkakatulad, nagdesisyon siyang ipasuri ito sa Kennedy Galleries sa Manhattan, na espesyalista sa mga obra ni Head. Napakaswerte naman talaga dahil ang painting niya ay isang genuine na gawa ni Head na tinatawag na Magnolias on Gold Velvet Cloth. Ang painting na nabili sa murang halaga ay naibenta sa Museum of Fine Arts sa Houston sa halagang $1.25 million o humigit kumulang 48.9 million pesos. Si Martin Johnson Head ay kilala sa kanyang mga detalyadong still life at landscapes at ang mga obra niya ay minsan matatagpuan sa mga di inaasahang lugar tulad ng garage sales at flea markets. Isa sa mga aral na natutunan natin sa kwentong ito ay magtakip ng painting sa butas ng dingding. Ambergris. Bukod sa gold, artifacts at painting, alam niyo bang meron ding nagkapera dahil sa suka ng balyena? Isang araw noong 2012, naglalakad-lakad si Charlie Naismith, isang 8 taong gulang na bata, sa beach sa Hengistbury Head sa Dorset, England. Bigla na lang may nakita siyang kakaiba, parang bato, pero hindi ordinaryong bato. Yun pala, ito ay ambergris, na kilala rin bilang whale vomit. Pero hindi ito suka ng balyena dahil sa hangover, ha? Ang ambergris ay nabubuo kapag ang sperm whale ay kumakain ng matitigas na parte ng pusit, tulad ng beaks, para maprotektahan ang tiyan. Bumabalot ang whale ng waxy substance sa mga matitigas na bagay na ito. Pagkatapos, inilalabas ito ng whale at sa paglipas ng panahon, nagiging ambergris ito na may kakaibang amoy. Kaya minsan, napapadpad ito sa mga beach. Ang ambergris ay sobrang mahalaga sa industriya ng pabango dahil kayang pahabain at palakasin nito ang amoy ng perfume. Ang pirasong nahanap ni Charlie ay may timbang na 600 grams at tinatayang nagkakahalaga ng halos $63,000 o humigit kumulang 2.7 million pesos. Pero ang nakakabilib kay Charlie, hindi niya inisip na basta-basta na lang gastusin ang pera. Pinili niyang gamitin ito para makapagtayo ng shelter para sa mga hayop. Dahil dito, nag-viral ang kwento ni Charlie. Maraming tao ang humanga sa kanyang kabutihang loob at pagmamahal sa kalikasan. Totoo ngang ang swerte ng ilan dumarating sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Sino ba naman ang mag-aakala na ang mga bagay na ito na natagpuan lang sa drawer, flea market, sa ilalim ng lupa o sa beach? Hindi rin natin mahuhulaan ang kapalaran. May mga tao talagang nakatadhana na siguro ang kanilang pagyaman. Malay mo, sa susunod, ikaw naman ang saswertehing makakita ng bagay na iyong ikakayaman. Pero hanggat hindi pa nangyayari, sipagan mo muna sa buhay.